Yan yung sinasabi natin na kailangan meron talagang follow-through. Kailangan meron talaga yung follow-up. Kasi, kumbaga strike while the iron is hot. Kasi kung lalamig ito, it will show or it will be a hint na mukhang wala na kayong power. Ganun yun. Kaya mabuti itong ginagawa ni PRD na talagang pinaninindigan niya yung kanyang mga sinasabi na talagang hindi siya katulad nung iba dyan na pabago-bago ng isip. Sinabi ngayon, iba yung ginagawa. Sinabi ngayon, bukas iba na yung sinasabi. Para tayong merong 5 presidente na iba-iba yung personality. O ngayon, ito si PRD, pinapakita niya na I am sane. Patanda na ako, marami na ako sakit, pero hindi pa ako baliw. At hindi pa ako kumbaga hindi pa ako tinatakasan ng ulirat ng limot or ng aking katinuan. Diba? De Maria Luz Dres, yung asawa, wala na tayong magagawa dyan. Mahirap ng mahirap ng tanggalin yan sa sistema. Kumbaga, mula pa bata magkasama na yan, hanggang ngayon magkasama yan, so hindi na yan maghihiwalay. Wala na tayong magagawa ron. Pero ganito kasi yan, hindi ka kasi nagpapatakbo ng isang household. Ikaw ay nagpapatakbo ng isang bayan. Kaya bilang ama ng Pilipinas, kailangan you will act or you should act as if you really are the father of this nation. Ipakita mo yung authority mo. Kung makulit yung asawa mo, put her in her position. Ikaw ang binoto ng tao, hindi naman siya eh. Sabi mo sa kanya, hoy, tumigil ka. Siguro sa ulam, masusunod ka. Siguro sa kulay ng bedsheet, masusunod ka. Pero pagdating sa mga polisiya, sa mga taong ilalagay sa mga posisyon, sa mga taong ikikip, sa mga issues na ipaprioritize, wala kang pakialam. Gusto mo naman palang maging leader ng Pilipinas, bakit hindi ikaw ang tumakbo noong 2021? Kaya nananawagan tayo sa Presidente. Presidente, naku po, kailangan magising ka na ngayon sa katotohanan. May pag-asa pa eh. May pag-asa pa. O linisin mo yung iyong bakuran, masyado ng mabaho. O itong nangyari sa Davao, hindi ito panawagan na ikaw ay mawala sa pwesto, agawin ang pwesto sa iyo, hindi. Kasi yung papalit sa iyo si Inday ayaw naman maging presidente. Ito naman si PRD na nagsasalita, hindi naman na siya pwede maging presidente dahil naging presidente na siya. At sinasabi nga niya, wala na akong pangarap, di na nga ako makaakyat sa hagdanan. Ginigising kita, BBM, kasi kailangan mo nang magising. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, kapag 4 na taon pang ganito, walang mangyayari. Ganun lang yun. Kaya yan, sabi nga we are not calling for your resignation. We are not calling for your removal. We are actually calling for you to do your job. Gawin mo yung iyong trabaho. Kaya sinabi nga ni Basti na you are lazy because nakikita ng tao na mukhang wala kang ginagawa. Meron kang comment tungkol sa Coldplay. Na tuwan-tuwa ka, sobrang galing nila, unmissable yun. Hindi pwedeng ma-miss. Samantalang kami, yung ibang mga pamilya dito sa Pilipinas, ilang meal yung kailangan nilang i-skip. Ilang meal ang kailangan nilang i-skip para lang mag-survive sila. Tapos ikaw, yung concert, unmissable or hindi mo pwedeng ma-miss? Ipinaiintindi lang ni PRRD sa iyo, BBM, na ayan pong pagiging presidente ay hindi po yan luxury. Oo, yan po ay may mandato na magserbisyo sa tao, hindi yung kayo ang pagsiserbisyuhan. Yun lang, ipakita mo. Ipakita mo. Huminto na kayo kung nagdudroga pa kayo ngayon. Ihinto nyo na. Hinto nyo na kasi putya naman pagtapos nyo, gusto nyo lunukin nyo lahat ng kalakal sa buong mundo, wala ang problema. Pero ngayon, magsilbi naman muna kayo. 6 na taon lang yan. Mantakin mo ilang taon na kayo nung naging presidente kayo. Nung naging first lady ka.
yung anak mo nakapasok sa mga posisyon, yung mga kamag-anak ninyo. Hindi ba kayo nasawa sa buhay ano? Oh, Diyos ko naman. O sige, diretso na natin tong kay PRD. You know, the Constitution says the armed forces should protect the Constitution. I am asking you now at this early, para hindi tayo magkagulo, huwag na ninyong hintayin, try to assert and protect the Constitution. Okay, ready? What is your reaction to the statement of Mayor Basti calling PBBM to resign? Can you speak louder, please? What is your reaction to the statement of Mayor Basti calling PBBM to resign? No. Ito naman kasing mga media na to, yung comprehension nyo rin, katatangan nyo. Sinasabi ng reporter, ano masasabi mo dun sa panawagan ni ni Basti na mag-resign? Kayo, pinapag-away nyo kasi yung mga Marcos tsaka yung Duterte, punyeta tong mga medyang mga gunggong na ito eh. Ang sabi ni Basti, kalinaw-linaw, if you do not love your country, if you do not have compassion with your country, resign. Yun yung sinasabi niya. Hindi niya sinabi na you do not love your country, you are not compassionate with your country. Sinabi lang niya na lazy. Kita naman natin eh. Oh, hindi naman niya sinabi na you do not love your country and you are not compassionate. So, I'm calling for your resignation. Hindi naman ganun. Patangan itong mga media na to kahit kailan. O, ang sinabi niya, kung wala ka ng pagmamahal sa bayan at hindi ka na naaawa sa mga may hirap na Pilipino, eh hindi ka para dyan. Lumayas ka, ganun. Iba yun. Iba yung calling for their resignation. Iba yun. Pag sinabi mong calling for their resignation, walang sabi-sabi, hindi na kami masaya, lumayas ka na dito, hindi ka nakarapat-dapat. Ganun yan. Resign. Reaction, statement, di ba statement? Resign si Marcos. Resign si Marcos. Well, si Basti, may galit yan. Kasi kapatid niya nandiyan eh. Kung tanggalin mo yung Constitution, sana pulutin si Inday. Ayun kay Basti naman, sentimental, well, it's a brother to sister. Paborito ni Inday si Basti. Tanggalan ng tao ng trabaho, Vice Presidente. Meaning to say, Inday is not running this coming 2025. Ayaw po, hindi ko talaga mabasa si Inday. Hala na siya, wala man ako. Retired naman ako. Sila yung kapatid ko. Kami ba sa Davao, it's really an irony that Sabi ni Fe Bautista, kahit ano siguro ang sabihin na advice kay BBM, wala na talagang mangyayari. Eh, let us not lose hope. Kasi yun na lang ang pinanghahawakan natin eh, yung pag-asa, yung hope na baka sakali tapikin sila ng Diyos at magising sila sa katotohanan. Yun actually, yun na lang eh. Yun na lang yung pinanghahawakan natin eh, yung milagro. Kahit nasuntok sa buwan yun, eh ang tao kapag ka nawalan na sila ng pag-asa, wala na talaga. Doon na natatapos ang lahat. So kung mahal ninyo, kayo din. Kung mahal ninyo ang Pilipinas, mahal ninyo ang bayan, mga bossing, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong mawawalan ng tiwala sa mga sarili at sa mga kapwa ninyo pagdating sa pagboto. Because the moment na wala na yung hope
The moment na nawala na yung tiwala sa sarili, wala na, everything will fall down. Oo, so prayers can move mountains, sabi nga nila eh. Huwag tayong huminto sa panawagan. Kaya nga tayo sumisigaw para marinig nila tayo eh. Huwag tayong huminto sa panawagan na ayusin nila yung mga trabaho nila. Binibigyan natin sila ng pagkakataon. Actually, binigyan natin sila ng pagkakataon para mag-lead. Ang daming gusto mag-lead, ang daming deserving. Pero kayo ang nanalo. Kaya nga, dahil kayo yung nandyan, gusto naming malaman ninyo na hindi kami masaya. At kami ay umaasa na sana ayusin nyo pa. Kasi kapag hindi na talaga kumbaga hindi na tayo umasa, na wala na rin yung passion natin para sa bayan dahil wala na, natalo na, ganito na. Wala na yan. Pagka bumitaw tayo, wala na. Pag bumitaw tayo dun sa ating pinanghahawakang pagmamahal sa bayan, wala na. Yung pagmamahal sa bayan, yun yung ating ginagamit para tayo ay makisuyo, makiusap sa kanila. Dapat nga, hindi natin ginagawa eh. Pero still, gagawin pa rin natin. Baka sakali, di ba? Baka sakali, magising sila. Maraming salamat. Basta's pronouncement is applicable to all officials. Yun na nga yung buhay Canada eh. Etong mga media people natin, ewan ko, napakahihina. Aileen Villadolid, maraming salamat sa iyo ha. Mabuhay. I was one of those against Diana's case. Pero nangyari kasi niyan, alam naman ninyo, kayo, nandyan mo kayo kay... Nung magbitaw ako sa mayorship, ang mga barangay captain naman ng si Inday, sir. Ito si ano na, Ate, sir, Inday. Oo, di na. Meron papansin. Bigyan natin ng ano. Sabi niya, pinipili mo lang daw. Pinipili mo lang daw ang ampaw na komento. Aside sa hamon ni Bobo Lipo. Mateo Limuel, yan si Bobo Lipunan, araw-araw binababoy ko yan. Walang ibang content yan kundi si Jojo at si Banat ba hindi ako kaya niyan. Huwag nyo nang ipilit. Huwag kayo mag-alala pag natapos to, babalikan ko yan. Araw-arawin ko ulit na gawing basahan yan. Huwag kayong mag-alala. Yan si Bobo Lipo na wala na pag-asa yan. Mantakin mo ang issue si Bongbong Marcos. Ang issue ang mga Duterte. Bangag si Bongbong, bangag din si Duterte. Yun ang issue. Nagbabangagan silang dalawa. Tapos po siya ang purpose niya, kami pa din. Kami pa rin ang topic. In love siya sa amin. Parang ikaw din, Mateo Limuel, pumunta ka rito para titigan ako, pagsasalsalan mo ko? Walang iya, buhay pa ba si Bobong Lipunan? Wala nang nanonood dyan. Ilang araw na yung mga live stream niyan. Diyos ko, ilan na lang yung nanonood dyan. Wag nyo nang ipilit si Bobo Lipunan kasi nga bobo yan. Pag nag-vlog na ang mga aso at mga daga, ayan, meron na siyang katapat. Pinamon nga ako yun umakyat sa live niya eh. Pag-uusapan daw yung transparency nung pagnanakaw niya sa mga OFW eh. Hindi na nga siya nag-vlog tungkol sa transparency dahil putya masusukol siya eh. So, style niyo bulok. Wala na. Di na nga siya pinapansin ni Maharlika eh. Sabi nga ni Glenn Chong, sinusuka na siya ni Maharlika eh. Kasi nga, walang utak. Alam mo, si Bobo Lipunan, wag na siyang mag-vlog. Mag-comment na lang siya sa mga vloggers na malalakas. Dahil kita mo yon, ini-interview ni Maharlika si Vic Rodriguez. Siyempre, magaling sa magaling. Magaling si Maharlika, magaling si Vic. Hindi nga niya sinama si Bobo Lipunan kasi bobo nga eh. Ang ginagawa ni Bobo Lipunan doon, nagtatanong siya sa comment section, puta hindi man lang binabasa ni Maharlika yung mga tanong niya. Ibig sabihin, si Bobo Lipunan, daga na lang ang tingin ni Maharlika dyan. Ayan yun. So dito na lang siya napapansin actually. Huwag siya mag-alala kasi babalik tayo sa daily dose of Bobo Lipunan. Relax lang. Wala na.
Hindi na nga siya inaano ni Marlica eh. Comment ng comment doon. Attorney Vic, totoo bang ganito? Attorney Vic, totoo bang ganyan? Pucha, walang sumasagot sa kanya. Oh, utang ano, talagang type ng type. Akala niya siguro close sila ni Marlica. Hindi niya alam, pucha, diring-diri sa kanya yung tao. Inaaway pa nga daw si Bobol Lipunan sa comment section ni Maharlika. Pucha, yun na nga lang yung nag-iisang idol niya na hindi niya pan-aaway. Lahat ng idol niyan, inaaway niyan. Banateros, si Jojo de Guzman, si Sasrogando Sasot, lahat na ng mga idol niya, inaway niya. Alam mo ang tawag ni Atty. Glenn Chong sa kanya? Sintu-sinto. Sintu-sinto ang tawag ni Glenn Chong. Hindi ko nga alam doon eh, sintu-sinto na yun. Kaya wag niyo ipagmalaki si Bobol Lipunan. Kaya kayo pumupunta rito kasi wala nang nanonood kay Bobol Lipunan. Oh, pero wag kang mag-alala. Ako nanonood daw kay kay Maharlika. Oo, bilib kami doon nila Banat Bay. Kaya nga china-challenge namin siya eh. Kung gusto mo na talaga magkakasama tayo sa isang laban, pucha, tablahin mo na, sabihin mo na dyan sa live stream mo, I am disowning itong magnanakaw sa Canada. Ganon. Oh, ganun yan. Oh. So, yung mga idol ni Bobol Lipunan dito, wala na. Oh, hindi ito yung channel para ipaglabang nyo si Bobol Lipunan dahil pumunta kayo sa sa YouTube ko, tingnan mo yung kinakat na pambababoy ko kay Bobol Lipunan. I-forward nyo sa kanya, sabihin mo, gusto ko, reactionan mo yan word per word. Para yung mga pagmumura ko sa kanyang sagad hanggang kaluluwa niyang animal siya, marinig niya. Kaya PRD, diretso mo na yan. Pilitan ako kasi si Inday. Pati gusto ko rin. Ako ginusto ko rin talaga to para ma-maintain yung grip sa sugar. Hindi pa masyado stable. Oo, nakita ko yun. May messy life. Diyos mio. Bobol Lipunan, nakakadiri ka. Type ka ng type dun. Baka gusto mo ayain ka ni Maharlika sa live ni sa live interview nila ni Vic Rodriguez. Wala, Bobol Lipunan. Hindi ka karapat dapat dun. O wala kang connection eh. Wala kang tira, wala kang bilang. Kumbaga sa mga vlogger, marami ka lang subscriber na tanga pero tae ka. Diyos ko po, nakakadiri. Si Ninyo, tinabla ka. Puta, si Ninyo galit na sa amin pero tinabla ka pa. Ganun ka kapanghi. Si Puning kang vlogger na kaya hirap na hirap kang magpalaki ng iyong bahay kasi nga alam mo tanga ka, wala ka namang kakanyanan makipagdiskusyon tungkol sa politika dahil puro fake news ka lang. Iko-content mo lang yung content ng iba tas aariin mo na sa'yo pagkakakitaan mo. Maliit ang kita dun. Siyempre, kung may pangarap ka sa buhay, anong gawin natin? Gusto natin yumamang kagad. Ayun, budulin na lang natin yung mga followers natin. Ganun yan. Kaya wala na yan. Si Lipunan, wala na yan. Pucha, baka na yan. Baka konti na lang bumili na ng lubid dyan tas i-live niya pa yung gagawin niya na yun. Baka sakali, baka pati yung pagpapatiwakal niyan, wala pang views. Sige, pasok, PRD. Tapon, election. So ngayon, si Pastate na naman, mayor. Okay man aga pa. Wala man ang nangyayari. Wala. Kaya siya call out sa amin kasi kami na lang ang pumapansin sa kanya actually. Pantakin mo si Maharlika kahit anong bula ng bibig ng keyboard niya. Hindi na siya pinapansin. Banateros na lang yung pumapansin sa kanya kaya siya relevant. Kaya magpasalamat kayong mga followers ni Bobol Lipunan dahil kung hindi pa siya papansinin ng Banateros, wala na. Wala na siyang purpose. Wala na siyang silbi sa mundo ng vlogging. Amang wala lahat. So, if you think na yung mga Duterte sakto na, sufficient for ngayon, kung nagkagulo, litsi-litsi, nalakawan dito na, you have every right to change them.
Pero ang akin lang naman, wala naman kayong nakikita na disiplinado naman. Itong mayor tahimik lang. Ayaw mo. Ganun talaga. It's his nature. So for as long as the city is run peacefully, clean, Just like what I've said, napakaganda nung interview ni Maharlika kay Attorney Vic kanina. Pero wag kayong mag-alala, meron kaming version yan. Bukas, abangan. Kasama namin si Attorney Vic kanina, mga bossing. Kami ay nagkwentuhan, nag-shot ng konti, kumain-kain. Ganyan na ba na Teros bagong lipunan? Kami yung pinupuntahan. Oh, ikaw bagong lipunan, Diyos ko po. Maniwala ka. Kahit barangay chairman, wala, hindi ka man, baka hindi ka kunin para i-ano sila, para i-kandidato sila. order. Okay, let's give a respite to our Mayor President at this point. Maybe we can solicit a word from Congressman Alvarez. Hindi niyo tinanong si Congressman. May tanong ako, sir. Sikat pa naman yun. May tanong ako. Ngayon, nakita mo si Romualdez kung ano tayo mag... Ang group ko, meaning to say, yung Mindanao Republic group. Yung one people Mindanao? Kakandidato ba si Vic ng senador? Abangan nyo bukas. Abangan nyo yung live. Abangan nyo yan kay Banat Bay. Ilalabas nyo yan bukas ang No Holds Barred na live natin kay ating interview. Exclusive interview kay Vic Rodriguez. Actually, nag-request kami ng interview sa kanya, online lang. Katulad lang nung kay Maharlika. Online lang. Pero sabi niya, no, let's meet in person. I want to talk to you guys. Okay, sabi namin, sige. Sige, punta na nga. Kita-kita na nga tayo. Panon. Ganyan na ba na Teros? Haloy, kahit anong, kaya kagigil na gigil, tinatarget mo kami kasi, ba na Teros, pucha. Mahal ng DDS. Exclusive sa kay PRRD. May mga kaibigan na mga nasa Senado. May mga kaibigan na mga nasa Kongreso. Kumbaga, maraming mga politiko at mga personalidad na nagtitiwala sa atin. At kanina si Ina Reformina, Ma'am Ina Reformina, nice meeting you. Alam mo, sabi ni Ina Reformina, ilang beses ko pinapanood yung live nyo. Ilang beses. Gusto kong tanongin, si Bagong Lipunan, pinanood mo ba? Kaya lang baka sabi, hindi ko alam, kilala yun. Yun. Ano yung guda? Wala man tayo question Pilipino matatanan. Ako na ako igsuon sa Manila. Nagpuyo nga to. Ngayon, nakita mo si Romualdez kung paano waldasin yung pera. Anak ng... Para kami burot-murat taga-contribute nga itong kwarta nga. O sige, kaligo mo kwarta nga na. Una kami dito, kailangan kami ng mga projects. Dagang daran, wala pong masimento. Eskwelahan. Ang moro. Kailan pa ito maging makatikim ng medyo kalayaan nila? Moro, hindi naman interesado makipagbarilan. Alam mo nila maubos tayo kung gano'n. Kaya ihintay lang sila ng panahon na baka magdating. Kaya, alam ko mga kapatid kong Moro, magkaisa tayo. Gawin natin yung Mindanao. Kasi kami, alam mo, ako kay lola ko, di man ako salimpusa rin ako, pero Mindanaoan ako by blood.
Yung nagpunta dito, mga Tagalog, Bisaya, iintindihin naman ninyo na noong panahon na yon, hindi naman namin ginusto na kung talagang pupunta kami, mag-away tayo. Ngayon nandito na tayo, wala kang tayo magawa. Tapos na tayo nag-away, nagpaubusan na lang tayo. Walang nangyari sa ano. Kaya mag-usap na lang tayo. Sabi ko nga, gusto ninyo, One Mindanao tayo. Paraan natin sa proseso na legal. There is such thing as a body that would hear you petition to secede, and it will mag-survey sila, tapos bibisito, kung manalo, tapos if it's valid, sabihin ko man, pera namin putang na, inuubos ito ng yawa na ito. Ginagastos lang. Maraming salamat po kay Lian Orsine. Late ako, watch ako ng replay. Thank you very much. Maraming salamat dito sa ating mga bagong tagapanood. Mabuhay kayo. Huwag kayong mag-alala. I-entertain kayo ng Banateros gabi-gabi. Wala kasing live si Coach Oli dahil late na kami natapos nila Attorney Vic mag-usap-usap. Kaya pa na natin dito sa yung mina nandito, ang mining nandito, pinakamahal yung copper. Meron pang titanium. Mr. President, ang secession o federal, iba na. Iba yan. Iba. Secession is mag-separate ka. Separate talaga from the national government. Hindi, secession hindi yung gobyerno. Mag-separate sila. Separate talaga. Tapos itong federal, kung gusto mo, unitary, federal, Yan ang Ayun, so gusto ni PRRD ng... Diyos ko, talagang plano niyang hihiwalay Sabi naman si PRRD, paano na yan? Pag pumunta kami sa'yo, kailangan pa namin ng passport tsaka visa. Yari tayo dyan. mas magaling. Balikan na to ang main issue na naimong iubos sa kasaltangan ng gobyerno, sentimento. Pwede ba kaya ba mag-deklara karon yung inyong tag one nation, one opposition? Hindi. Kaya. Hindi pa kaya. Sa ngayon. At sila yung magsigawan opposition, mong punta na ang pera na maglalaban sa iyo, pera mo. Realidad, Mr. President. Akala ko ba corrupt tong mga to? At sinasabi nila na walang pera. Mahirap kalaban. Alam mo, sobrang hirap nitong ginagawa nila PRD kasi alam nila na sila wala silang pera tapos yung kalaban nila, putya, yung pera natin yung ginagastos. Kaya nga sabi ko sa inyo, kami nagpunta dyan kahit mahal, nagpunta kami para sumuporta. Yung nagtatanong kanina bakit wala kami dun sa forum, magkakaiba kasi ng organizers. Iba yung organizer niyan, iba din yung organizer noong doon sa prayer rally. Baka hindi kursunada Banateros ng mga organizer dyan, di natin maintindihan. Kasi tinan mo, di ba? Huwag kayo mag-alala, umaandar na yun yung reklamo na yun. Dahil di ba nga, tinatanong nga natin ni Banat Bayet, pati si Ma'am Dangsky. Talagang inilaban niya, ba't ganun? Ba't wala si ganito, wala si Banat Bay, wala si Mocha, wala si Boss Dada at saka si Coach Oli? Diyan sa forum na yan. Bakit yung mga dating tanso na naging mga nung nakakuha na ng followers sa tanso, naging galit na kunyari sa tanso, tapos ngayon DDS na ulit. Bakit yung mga yan nandiyan dyan? So iniimbestigahan na ngayon yan. Kaya mag-alala. Pero okay lang yun, walang problema. Kasi importante nandiyan naman si Brothers Travelers na cover naman niya yan Pero yun nga, akala kasi namin na since we were personally requested by PRD to come to Davao to support, akala namin when we go there, meron kaming nasa listahan kami. Yung pala wala. Kaya kumain na lang kami ni Coach Oli. Napabuti pa. Grabe. Si Ma'am, alam nyo ba na inaaway ni Dangsky si Ma'am Vivian Velez? Ano nangyari? Ba't wala? Paano nangyari yun? Pwede mawala yung Banateros pag si Duterte, Banateros yan.
Bakit wala sila doon, no? So, meron kaming theory pero ayaw lang namin sabihin dito. Okay lang yan, okay lang yan. Perfect. Bigay lang yan sa congressman. Kaya kailan na But sir, can you define the relationship of the Marcoses and Dutertes right now? Kasi sa social media, nag-aaway yung supporters ng Yeah. BBM and Dutertes. Huwag kayong mag-away. Ako, I'd like to... Huwag kayong mag-away kasi hindi mo kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Yun kasi yung hindi nyo naiintindihan. Yung mga mabababawang isip, iniisip kagad nila na itong ginawa ni PRD, maglulunsad to ng gera. Itong ginagawa ni PRD ay itong mga sinasabi niya ay maglulunsad ng division. Pag pinag-aaway-away yung mga tao, hindi. Ang sa kanya is, hindi mo naman ako kinakausap. Nagtatry akong makipag-usap sa'yo, hindi ka naman nagsiset ng pag-uusap natin. Sabi ko, baka pwede makipag-usap sa presidente. Sabi nung PCOO, di ba? Sabi ni Gerapil ba yun? Ay, syempre naman, the avenue of the president is always available. The line of communication of PBBM is always available for Duterte. Pero hindi naman sila nag-set ng meeting nung dalawa, ever. O kaya, since ayaw mo kong kausapin, nakapasok na kalabas na yung ICC, may rally, nakikinig ka rin lang, o sasabihin ko na yung gusto kong sabihin sa'yo. Ayaw mo mag-usap tayo ng tayo lang eh. Para sana sabihin ko na sa'yo yung mga sinabi ko doon nung nakaraan eh. Ayaw nyo, hindi nyo sinet. O ako na magsasabi. Hindi para palitan kayo dyan. Kasi nga, pucha, tapos na ako eh. Ang tanda ko na, ayaw ko na maging presidente, sumakit nga ulo ko dyan eh. At lalong ayaw ko na pumalit yung anak ko. Kasi nga, pucha, anong klaseng ekonomiya meron tayo ngayon? Lahat mahal, tapos yung anak ko magiging presidente. Pag umalis ka, edi ang hirap-hirap, pinahirapan ko pa yung anak ko. Ganun yun. Laging sinasabi, oy, Banat Bay, huwag kang matutulog ha. Magla-live yan ng maya-maya, magla-live na yan. Kaya tayo, hihinto na natin yan. So yun yung sinasabi ni PRD dito na I am not actually quarreling against the BBM. Wala akong way para makausap siya eh. So sinabi ko na dito, masama lang narinig nyo. But anyways, sinasabi ko na wag nyong pasukin yan, yung hayop na charter change na yan, wag nyong tangkain na pahabain yung inyong mga posisyon, yung inyong mga mandato, i-extend, at wag nyong ilagay-lagay yung mga kamag-anak nyo diyan sa mga makakapangyarihang posisyon. Hindi ko to ginagawa para patalsikin ka dyan, mag people power. Hindi, ang sinasabi ko nga, umayos kayo. Kung hindi kayo aayos, saka kami mananawagan, saka kami lalaban. Binibigyan nga niya ng pagkakataon eh. Ang gobyerno ni Marcos na ayusin eh. So, hindi niya inaaway. Ang sinasabi lang niya yung totoo. O, sinabi naman na niya yan nung kampanya pa eh. Hindi naman kayo nakinig eh. Sinasabi niya lang yan ulit ngayon, pinapaalala lang niya ngayon. O, kasi masyado kayong lulong na lulong. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Yan, para kasi pagpahaba nila eh. So this is like an advice to the Oo, Marcoses? sabihin mo, nakukuntinto ka na lang. Kasi yun yung purpose nung rally na yun. Ang purpose nun is labanan yung People's Initiative. Kaya nga gusto nilang masundan yan sa iba pang mga probinsya kasi nagsimula, Dabaweños are not for sale. Kaya yung mga local government unit, maglunsad na rin kayo ng mga ganitong gathering sa inyong mga lalawigan. Kung Masbate is not for sale. Magpunta kayo dyan. Kung mag-imbita kayo, imbitahin nyo kami. Pupunta kami dyan para suportahan. Wag lang matuloy itong kanilang maitim na balak na pahabain ng kanilang mga termino. Wala na nga silang nagagawa sa mundo na kabutihan. Gusto pa nila na pahabain yung kanilang mga termino. Ganun yan. O, yun po ang ating gustong mangyari. Kumalat itong mga ganitong klase ng mga peaceful na pagtitipon para ipakita sa pamahalaan na hindi namin gusto na magtagal kayo dyan.
Binigyan na nga kayo ng pagkakataon eh. Wala na nga kayong nagagawa. Gusto nyo pang tumagal. Kaya na kami nananawagan, hindi ng revolusyon, nananawagan kami ng peaceful na pagtitipon para ipaintindi doon sa mga bulag na nandoon sa itaas na hindi kayo gusto ng tao. Ayaw ng tao na magtagal kayo dyan. Tapusin nyo na lang, tapos ibigay naman natin sa iba. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo, baka mamarkos ninyo pa. Ayan, sabi nito ni Manuel, sabi daw ni Karen Davila kanina, kaya sa Davao ginanap kasi, siyempre, pupunta daw yung supporter, wala daw dadalo sa Maynila. Tingnan natin. Malay naman natin, kaya nga sinimulan ng Davao eh. Pinakita ng Davao na united kami, ayaw namin yan. Eh kung yung probinsya nyo, halimbawa itong Metro Manila, gusto nila nitong hayop na charter change na to, eh di wala, kaya nga ganito kabulok ang Maynila eh. Ang Metro Manila, kaya nga ganyan ka-traffic eh. Kaya nga puro krimen dito eh. Kaya nga ang baho-baho dito eh. Dahil walang silbi yung mga tao rito. Ganun lang yun. Kaya nga ang ganda ng Davao eh. Kaya nga ang ganda ng ibang mga probinsya eh. Kasi nagkakaisa sila. O so kung ipapakita ng Davao na united sila, papakita ng ibang probinsya, Cebu, united sila ng Bacolod, Iloilo, united sila at iba pang mga probinsya sa buong Pilipinas na maglunsad din sila ng initiative na hindi for sale ang Pilipino. O tapos ang Maynila hindi. O di alam na natin kung ba't taghihirap ang Metro Manila. Ganun lang yun. So regardless, so let's say for example, hindi pumayag ang Maynila dyan. Hindi ba yung Maynila? Basta importante, we are calling on yung ibang mga LGUs na maglunsad kayo ng ganito para itong pamahalaan natin mapunta dun sa tamang direksyon. Hindi nyo gagawin yan para magpatalsik ng leader, hindi. Para magpababa ng leader, hindi. Ginagawa nyo yan para malaman ng Malacanang kasi bilib na bilib sila sa sarili nila eh. Akala nila ang ganda-ganda ng ginagawa nila eh. Di nga nila alam na yung pagpunta-punta nila sa concert eh ang daming galit na galit sa kanila kasi filtered yung information na nakakarating sa kanila. Pero pag may mga ganitong kalaking ganitong kalaking mga pagtitipon-tipon, maririnig, makikita nila yan. Ba't ba nila ginagawa yan? O ba't nangyari dito sa ganitong lugar? Ba't nanganak nangyari din doon? Ibig sabihin, maraming sumusuporta doon sa panawagan na ang Pilipinas, Pilipino ay hindi nabibili. Ganun yun. Kaya nga ginawa sa Davao eh. Kung ayaw niyong sumunod, eh wala talaga mangyayari sa bayan. Sinimulan na nga ng Davao eh. Walang budget mga bossing. Sinabi nga ni PRD, walang budget. Malaking perang kailangan mo para maglunsad ka ng mga ganyan. Oh. Kaya kung talagang mahal nyo ang bayan, eh kaya nyong ilunsad yung mga ganyan na pagtitipon. Tumawag kayo ng social media influencers. Nanonood ang tao ngayon sa social media na hindi na sa media. Kami, pag pinatawag nyo kami, videohan namin yun, tapos ilalive natin, papakalat natin sa buong mundo. Tandaan ninyo, mga bossing, yung ABS-CBN, GMA, at kung saan-saan pa, sino-sino pa. Yung balita dyan, saglit lang ang time slot niyan. Kahit ipalabas mo yan sa buong mundo, saglit lang ang time slot niyan. 1 oras lang ang balita, putya, puro patalastas pa. Sa influencers, sa mga vloggers, putya, kahit 5 oras, dire-diretso yung live, walang patid. Buong mundo broadcast yan. Ganyan yan. O kaya nga sana manganak ito sa ibang mga lugar para kainin nitong mga mayayabang. Oo, yung kanilang mga sinasabi na sa Davao lang yan kasi baluarte nila eh. Eh kung sa Davao lang to, eh kung walang kwenta tong ginawa nila PRD, eh ba't gigil na gigil sila ngayon? Ba't gigil na gigil si Romualdez? Bakit umatras ang COMELEC? Anong naitulong sa bayan nung kick-off nila? Wala, di ba? O itong ginawa sa Davao, ang liit-liit niyan, Davao lang yan. Anong nangyari? O di ba kahit papaano merong pagbabago? O di ba? Huminto yung People's Initiative pansamantala. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ito, ulit mo tayo tulungan.
So still, unity is intact, sir. Well, to a certain extent, meron na siguro yung because marami na rin kasi yung mga loyalists ni Marcos na calling for the Vice President. Kaya ganito mga bossing, antayin ninyo yung interview namin kay Attorney Vic. Marami kayong marinig doon, maliliwanagan kayo. May kung Carol, well, Oh, Carol. You said that you will file a petition before the Supreme Court. Yes, The COMELEC yesterday suspended the proceedings for the People's Initiative. So what is your course of action? kaya nga, pag-aralan namin yan. Ito tinanin nyo, bigla nilang hininto. Di ba, People's Initiative huminto dahil dito sa ginawa sa Davao, bigla nilang hininto. Anong gagawin natin? Anong gagawin ng Pilipino? Tatanungin ko kayo, hihinto tayo? Hindi. Naging maganda yung unang step natin which is itong nangyari sa Davao Huwag nating hintuan, hindi lang yung People's Initiative ang problema ng bayan, marami pa. Kaya pag ipinakita ng taong bayan ng Pilipinas na nagkakaisa ang bawat mga probinsya, pabayaan nyo ang NCR. Kung NCR masyado mataas ang tingin nila sa sarili nila, ayaw nilang mainitan, pabayaan nyo sila. Basta magkaisa ang lahat ng mga probinsya, ituloy-tuloy natin. Ibig sabihin, yung initiative ng Davao ay nag-prosper. May resulta. Ano yun? Ayan, huminto. Meron ng hearing ngayon sa Senado patungkol dyan sa People's Initiative at nabuking na si Romualdez na sinungaling. O imaginein mo, hininto nila yan. So syempre, kaya nila hininto yan kasi para huminto din tayo. Hihinto ba tayo? Hindi. Ibig sabihin, naramdaman nyo yung una, kailangan masundan ng isa pa, ng dalawa, ng tatlo, dire-diretso para talagang mag-ingat na sila. Kasi ang problema ngayon, walang oposisyon. Oo, walang oposisyon. Sa sobrang walang oposisyon, feeling nila lahat ng ginagawa nila tama kahit naman ayaw na natin. Kaya ipakita natin mga bossing na makakalaban nila tayo kapag dinire-diretso nila, tinuloy-tuloy nila yung mga ginagawa nilang kabulastugan sa bayan. Tuloy-tuloy, pakita ninyo. Sinimulan ng Davao, mahiya kayo mga gobernador at mayor sa ibang mga LGU. O baka nabili na din kayo. Not tomorrow, the day after. Pupunta ako ng, hindi, mumuta na academic yan Kaya nga, exactly. Pahiya tayo, bakit ka magbayad ng si scrap of paper sabihin ng Supreme Court niya? What are you? You're trying to plug the docket sa wala namang ano. So, let us see what develops. How sincere is this stoppage? If at all it is. Para, yan lang ano natin. Huminto lang sila. So, it will stop the hemorrhage. Pati yung pera, ayusin nila yung pera because yung pera, we will all Hindi lang po yung People's Initiative, pati yung pagdi-disburse ng pera ng mga nasa gobyerno. Sabi nga ni PRD, ayusin nyo lang yan, maihinto yung hemorrhage. please demand. Paano na yung pera na nagastos? Part of the budget. But that is also the same question being asked of the Duterte man, right? The accountability for the public funds, for the confidential funds used for the 11 days, 125 million spent in 11 days. That's part of. Hindi naman kailangan yung benefits. May supervisor ka dito, may superintendent ka. Ganun man yan. It was not intended a confidential fund para iyo. Confidential fund, i-distribute mo yan sa school superintendent, supervisor. Hindi mo kailangan na. Bakit mo hawakan yan? Confidential fund. Kagaya ko. Dito sa Davao. Pag nandiyan na magsabi na ang president o mag-release na ako ng anong confidential fund o command conference,
Kaya nga sinasabi ko, yun ang malaking pagkakamali nung organizer nung unang event, yung forum. Alam nyo kung bakit? Kasi media lang yung pinapapasok nila doon. Ilan lang yung mga social media vloggers na nakapasok doon. So, hindi masyadong iano yun. Ang nailabas lang doon talaga ng media, yung sinabi lang ni Baste. Pero yung sinabi ng ibang mga tao doon sa forum na yon, inilabas ba ng media? Hindi. O kaya tanga yung organizer niyan. Sa totoo lang, yung unang forum, hindi dahil hindi kami nakapasok kasi antok na antok din naman kami, mabuti na lang din. Kasi ang plano lang talaga namin ni Coach Olis, makapasok doon para may makapag-report kami na okay po, meron po kaming silbi dito, pinapunta nyo kami So hindi kami pinalusot, as in talagang hindi kami pinalusot. O kita mo, meron bang lumabas na iba pang mga nagsalita? Nagsalita si E.S. Victon, konti lang yung pinikap nila. Nagsalita si Glenn Chong doon, konti lang yung pinikap nila. Ay kung walang mga vloggers doon, hindi makukuhanan lahat ng mga doon, nung mga nagsalita doon. Dapat lahat ng mga nagsalita doon, nagalit sa bayan, nagalit sa gobyerno pala, dapat kung maraming vloggers doon, di sana kalat na kalat ngayon yan. Kaya yung organizer niyan tatanga-tanga. Masyado kayong bilib na bilib sa media. Nailabas ba? Nakilala ba yung maisog? Hindi, di ba? Ang ano yung kumalat? Yung sinabi ni PRRD doon sa meeting di Avance. Kasi nung sa meeting di Avance, lahat na ng mga vloggers nakapasok na. Napakahina nyo. Kaya nga sabi ko ba't ayaw nyo magpapasok? Mayroon tayong kalaban na kick-off sa Maynila. Ang layo pa ng binyahe namin. Ayaw nyo bang ma-expose yan? Ay kasi po, exclusive Exclusive saan? Punta di sana, kayo-kayo na lang sa Jollibee nyo ginanap. Patanga-tanga. Sabi ko nga, di mabuti. Meron tayong dahilan. Coach Oli, kain na lang tayo. Napasarap pa kami ni Coach Oli, hindi kami nangawit nakatayo doon. Mabuti na lang doon si Brothers Travelers. So kahit papaano, na-broad. Nung nalobat na si Brothers, wala na. Wala tayong napanooran. Hindi naman ilalabas yun ng media lahat yung coverage na. May kikain lang naman doon yung mga animal na yan. Pagpasok pa namin, hello Ma'am Kish, good morning sa'yo. How are you? Thank you very much Maraming salamat sa iyo, Madam. You're amazing. So anong pagdating namin dun sa yung panggabi? 'Di ba? Yung yung magi-speech na lahat. Yung doon na sa kalsada, doon sa may Rizal Park. Pantakin mo ba naman, sabihan kami na baka pwede wag kami mag-live. Wag po kayo magla-live kasi ang gusto ng mga media, ang gusto ng SMNI, sila lang may coverage. Ayaw nila na may iba. Threatened talaga sila sa mga vloggers. Threatened sila sa mga vloggers. Sabi ko nga, hindi naman kami makikikain dyan. Bigyan mo lang kami ng spot sa gilid. We will just cover and we will go out. Sarap-sarap kayo mamasyal. Hindi ka magtrabaho, di ba? Kaya kasi di ba si VMR, hindi nakapasok si VMR. Siguro nakapasok si VMR nung huli na kasi nagwala na ako dun Sabi ko, ang layo pa namin. Pinapunta kami ni PRD, ito yung text. Wala, talagang, ay sir, ganito, wala po yung pangalan. Anak ng tinapay. Sabi ko, ito na nga, may mga IDs na Sabi ko, kung pang member lang pala yan, di sana, in-announce nyo for members only. Ganun yun. Palpak. Sayang. Sayang yung oportunidad. Maynila, ganon rin. Command Conference, mas malaki doon. Hindi mo pwedeng hawakan mo yung... Si VMR, hindi siya nakapasok sa mismong event. Si Brothers kasi, connected siya kay La Vivian. Sila Vivian Velez yata ang ang organizers niyan. Hindi talaga kami nakalista diyan kasi nga late na kaming sinabihan na kailangan yung magpunta. Kumbaga nagbakasakali lang kami na magpunta, baka lang sakali makapasok tayo. Pero yun pala exclusive, kani-kanila lang pala. So yung sabihin, yung maisog na yan, may something din yung mga organizer niyan.
what? Ibigay mo para magamit. Sir, of course, you were the presidential candidate and later the president who campaigned on the shift to a federal system of government. You were going to Ayaw naman naming ipagmalaki yan. Pero kayo na humusga. Nung dumating si PRD, wala siyang ibang gustong sumalubong sa kanya kundi si Mocha at si Banat Bay. At bago siya pumunta dun sa mga tao, pumasok muna sila ng City Hall, nag-usap-usap sila ni Cabsec, ni Cabinet Secretary, ni Mocha Uson, at saka ni Banat Bay. Pantakin mo, ganun ang treatment ni Duterte sa kay Banat Bay at kay Mocha. Tapos pagdating dun sa event, walang pangalan si Banat at si Mocha. Kung nagpunta pala sila dun, hindi rin nyo rin papapasukin. Hindi, mukha naman tangi yun, di ba? So ano yun? Na-insecure ba kayo na si Mocha at saka si Banat very close kay PRD? Gusto nyo kayo maging close? Okay lang naman sa amin yun. Oo, kaya hindi. We are just calling on, kung gusto nyo talaga to, gusto nyo talagang kumalat itong gusto nyong ipakalat, o sa social media. Nandoon na po ang tao nanonood, hindi na sa balita, hindi na sa media.